Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong kukumentuhan ang mga sinasabi nilang mga makakaliwang grupo, di umano, mga sumusuporta na nasa loob ng Congress. Ito po sa Makabayang Black na sa pangunguna po ngayon na magsasalita si Franz Castro at saka si Congressman Brosas. Ito po ngayon ang kanilang pahayag sa walang kamatayang issue kay Apostol Kibuloy. Di ba? Kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito po, munti ko na makakalimutan, mga katambay. Pakinggan po natin ang sinasabi nilang sumusuporta sa makaliwang grupo at ang bumibiktima sa ating mga anak, lalo sa mga eskwelahan. Itong grupo daw na ito, di umano. Pakinggan po natin, komentuhan po natin mga tambay. Kang filingero, akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. At dito naman sa House of Representatives, sa March 12, mukhang nakatakda yung Committee on pagdinig sa SMNI franchise doon sa Committee on Legislative Franchise. Sumarap ka kasi marami kaming mga tanong kaugnay doon sa yung sa ownership ng SMNI at doon sa siyempre mga registration nito nakaugnay doon sa at siyempre yung mga ilan sa mga nakikita natin na paglabag doon sa batas kaugnay ng prangkisa. Kaya harapin mo yung accountability mo, Pastor Kibuloy, with due respect, no? Wag kang masyadong filingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo yung kayamanan, 'di ba? So, yun po. Ano to, no? Most wanted na ng FBI ito, no? Na nakikita natin na talagang talagang feeling niya pa nagtatago siya dahil meron daw siyang mga death threat or whatever. Meron naman tayong meron naman tayong rule of law, meron tayong korte. Kung feeling mo ikaw ay pinagbabantaan. So katulad ng ginawa ko nung may pagbabanta sa akin, nagpunta ako sa korte. So ganun din yung gawin mo at humarap ka talaga doon sa mga pagdinig sa Senado at sa House of Representatives dahil ang ginagawa naman namin ay in aid of legislation at hindi ito criminal court. So, si Kibuloy ay pinaghahanap pa rin ngayon. Ano? So, ang mga sinasabi niya, sabi niya, nang nakaraan, hinggil sa mga rape cases laban sa kanya, madami raw kasing mga babae ang pinag-aagawan siya. No? Sa totoo lang po, kaya po hinahanap o hinahabol si Kibuloy ay dahil napakaraming mga kababaihan at bata ang naging biktima ng kanyang malawak na human trafficking scheme. Yun po ang mga naghahanap sa kanya, no? Yung mga alleged, no? Inaakusahan siya ng rape cases. Siya po ay naghahanap po sa kanya para makahanap ng hustisya. Suggestion po namin, humarap siya sa Kongreso, humarap siya sa Senado, lalo na sa mga pagdinig, kaugnay ng mga kasong ito. Maraming salamat. Yun po mga katambay, nakakita nyo naman po yung mga Supreme Court ng Congress, ng Kamara at Supreme Court ng Senado. Nakakalungkot lang po. Sila sa kanila rin na mismo nanggaling sa salita nila na sila ay hindi korte. Hindi sila. Yung ginagawa nila pang imbestiga ay part lang ng pag pwede nila silang gumawa ng batas, di po ba? Hindi sila korte. At ang sinasabi nung Brosas ni Congresswoman, yung humarap daw sa pag-iimbestiga sa Kongreso saka sa Senado. Sa salita pa lang nila, inusgahan na nila si Kibuloy, hindi po ba? Si Kibuloy, inusgahan na nila agad na napakaraming isinampa, marami naghahabol ng mga rape case na puro bintang lang naman pa. At yung sinasabi rin ng congressman na most wanted o wanted na ang Kibuloy, hindi pa nga natatapos yung kanyang kaso sa Amerika. Eh, yon inilabas lang na wanted. Pero yon hindi pa final na wanted kasi yon dahil nga hindi pa naman nakakasuhan
Kibuloy ng Amerika dahil naghihiring pa roon. Di po ba mga katambay? Hindi pa tapos yung kaso ni Kibuloy sa Amerika. Pagka yun napatunayan at ibinaba na ng korte ng Amerika na talagang yung mga nag-akusa ng rape kay Kibuloy, doon pa lang siya magiging sinasabing convicted, di po ba? At ang isa pa, kung siya hindi naman mahuhuli ng doon pa lang mag-uumpisa yung pagiging most wanted niya, di ba, ng Amerika. Pero ngayon, may mga hearing pa yan, may mga delayment pa yan. Kaya hindi pa natin masasabi na si Kibuloy talagang convicted na. At ganun din sa Pilipinas. Walang sinasampang kaso ang Kamara at ang Senado sa napakaraming nagbibintang na ni-rape, di ba, ginawa ng masama ng ni Kibuloy, pero walang kaso eh. Bakit kanyo? Sa tingin ni Kamanong, hindi rin matibay yung mga ebidensyang hawak nila na si Kibuloy sinasabi nilang rapist. Di ba? Kasi kung talagang matibay yun, dadali na nila sa korte yun di ba? Hindi nila pahabain sa Kamara at sa Kongreso at sa Senado. Nag-uubos sila ng pera, di ba? Kasi hindi naman libre yung ginagawa nilang pag-iimbestiga na yan. Gumagastos ang taong bayan dyan ng bilyon-bilyon, milyon-milyon ang Senado at ang Kamara sa pag-iimbestiga. Waldas po ang pera dyan. Imbis na hindi ka makawaldas ng pera ang Kongreso o ang Kamara at ang Senado, dali mo na sa korte at doon na pag-usapan. At nang si Kibuloy, umuusad na yung kaso at nang malaman na kung talaga siya totoo lahat ang ibinibintang sa kanya. Dahil lang magpapatunay niya korte, hindi naman ang Kamara at ang Senado, di po ba? At ang isa pa, itong mga ito, komento ni Kamano, wag na natin ibalik sa Kongreso ito, sa Kamara, itong mga Makabayan Black. Wag na po natin ibalik, mga katambay. Ito po ay hindi nakakatulong di umano sa ating bayan. Nagagamit di umano ang pera ng taong bayan para ipanlaban din sa atin. Una-una, delikado di umano ang mga anak natin dito, lalo dito sa mga eskwelahan na hawak nitong sinasabing ACT teacher ng party list na si Franz Castro di umano. Marami nagpapatunay na mga magulang na nahihiring na ni Senator Bato sa Senado. Hindi na natin alam kung ano na nangyari doon. Yung mga magulang na nare-recruit po ng sinasabi ay tinuturo ay mga guro di umano sa mga eskwelahan sa pangunguna di umano nitong si Franz Castro, di ba? Congresswoman, di ba? Representative, ginagamit ang pera ng bayan para ipanlaban din sa ating mga anak. Ginagawa nilang soldier, di ba? Ginagawa nilang ang ating mga anak ang kanilang binabala. Di ba? Unti-unti nilang pinapatay ang ating mga anak. Imbis na pinag-aaral natin, nilalason nila di umano ang ating mga anak sa mga eskwelahan. May mga teacher pa silang mga kasama di umano na nanghihikayat sa ating mga anak. Kaya komento ni Kamanong, itong mga klaseng mga politiko na ito, lalo mga Makabayan Black, wag na po natin itong pabalikin sa Kongreso. Hindi po natin kailangan ng mga politikong ganyan. Hindi po sila makakatulong sa ating bayan. Komento ni Kamanong, hindi. Wala silang matibay at magandang programa sa atin. Walang nakikita si Kamanong na ginawa sila ng mabuti sa ating bansa. Wala. Maliban lang dun sa yung mga makakaliwang grupo, di umano ang kanilang sinusuportahan. Mismong si Pangulong Duterte ang nagsasabi, di ba? Na talagang marami sa ating Kongreso di umano ang talagang panatiko ng mga kaliwang grupo. Ganon din sa Senado. Kaya mga katambay, panahon na. Ito, darating naman ang halalan. Maging maingat na po tayo. Huwag na po natin silang pabalikin. At never pong uunlad at aasenso ang ating bayan pag may mga ganyan klaseng mga politiko na iba ang pinaglalaban. Di ba ba? Iba ang pinaglalaban nila. Hindi po kapayapaan. Di ba? Kung talagang kapayapaan, mismo sila na sinasabi ni Pangulong Duterte ng mga supporters ng mga makaliwa, mismong sila hindi nila maipababa at maipasurrender ang mga baril na hawak ng mga rebelde na nasa bundok, di ba? Sinusuportahan pa nila di umano na gamit ang pondo ng bayan, di ba? Yun ang sabi ni Pangulong Duterte. Di ba? Yun lang po mga katambay, ang komento natin dito.
talagang politika para pabagsakin ng mga Duterte kasama si Kibuloy dahil yung kanya istasyon ang number 1 nilang tinutugis para bumagsak dahil yun po nagiging hadlang at nagpapahayag sa mga kaliwang grupo na agresibo na pabagsakin ang mga rebelde, di ba, mga NPA. Kaya talagang pupuruhan nila yan. Ang masakit lang, walang suporta ang administrasyong Marcos sa mga kaliwang grupo para bumagsak. Imbes kung sino pa yung mga sumusuporta na mapabagsak ang mga kaliwang grupo, mukhang yung pa ang babagsak sa panahon ni Pangulong Marcos. Yung sumusuporta na mawala na sa atin ang mga rebelde sa ating bansa, ang mga kaliwang grupo. Yun lang po ang masakit. Muli po mga katambay, si Kamanong po. Nag-iiwan po may pag-asa pa tayo. Laban lang, mahalin natin ating bansa. Talagang ganon, tiis-tiis lang po. May darating din pong Pangulo na talagang magiging makabayan at paglalaban ng ating bansa, lalo sa mga terorista. Paalam. Bye-bye.